natin yung supply. Palitan natin. Nagsip na rin. Magawa natin yung wire. Okay, sir, yung line 2, hindi ko na tatanggalin kasi dati lang naman, dyan rin naman natin ilalagay yung mga line 2. Sige po. Po yung kulay puting wire. Ang gagamitin natin kulay, puti saka black. Black. Ang black ang line 1. So, return, ang gagamitin natin sa return, yellow. Yellow. Yung colors po gagamitin natin. Sige. Kami yellow. Black, yellow, saka puti. Po. Black, Black, white, saka yellow. yellow po. Okay. So, yung white, hindi ko na po tinanggal. And may mga wire na rin tayo galing sa Ilaw. sa ilaw. So, ito hindi ko na rin po tinanggal kasi diretso lang naman yan. Hindi ko na inalis yung junction box. Dapat wala na dyan junction box eh. Ilaw na lang sir. Kung ito lang tatlo ang gagawin natin. Kailangan hindi ko na tinanggal para kasi practice na natin. Oo, sige sir. Okay. So, sa whiteboard, yung ginuhit natin, dalawang junction box lang. So, dadagdagan ko na ito ng black. So, sa actual yan, sabay-sabay dapat yung mga wire. Sabay-sabay yung pinapasok. Okay. So, patuloy ko po. Habaan ko na para may allowance. So, lagi po tayo allowance sa junction sa panel. Sige po. So, may allowance yan. May allowance na yan, tapos pag ganyan, tapos babalik yan, papunta nyo sa itong connection natin. Ito yung maging allowance nila. So, mahaba. Para pag nagpalit sila ng panel board, so marami pa silang, hindi na sila magdudugtong. Okay. Pinag-allowance ko ng mga so yung white, ganun rin po, kaya lang hindi ko na tinanggal. So, umiksi na eh dahil marami na po yung napagamitan, marami na yung napagdimuan, kaya maiksi na. Okay. So gamit lang po ka ng gloves. Sige po. Okay. So, dito po sa junction box, pagpunta dito sa utility box, maglalagay tayo ng wire. Tatlo, tama po? Oo. Tatlo ilalagay natin. Okay. Dalawang yellow. Dalawang yellow. Saka isang black. Tama po ba? Tama po. Okay.
Puputulin natin, sir, ma-allowance yung tayo dito, sir. Dahil sa yan mo na lang, ipurusot. Sayang man. Ang mahaba pa naman. Ano po, sir? Sayang naman yung wine sa kasaktan. Huwag mo na putulin, sayang naman. Ay, dito. So, Opo. puputulin natin, sir, kasi lalagyan natin ito ng switch. Okay, sige. Ma-allowance na lang tayo para kung sakaling maputol yan ulit, may dudugtong, may makakapagbalat pa tayo. So, may allowance na tayo lalagay. May allowance. May allowance lang po. Okay. So, inabaan ko na po yung allowance kasi para magamit pa natin sa susunod na, magamit pa natin sa susunod na demo. Okay. So, dapat mga 6 inches o mahigit sa 6 inches lang. 6 inches ang allowance. Haba niya allowance yan. Hindi po. So, dito po sa junction box to junction box, dalawang wire lang. Dalawang wire po. White, saka yellow, return. Yung return. Okay, so lalagay ko na po yung return na lang kasi nauna na yung white. White. Okay. Bali, yung dalawang yan yung yung B, switch B. Opo, yes. So, inabaan ko na rin, sir, para hindi ko yung puputulin. Para magamit pa natin yan. Okay. So, magsisimula tayo mag-wiring. So, ang sisimulan po natin itap, yung line 2. Itatapin natin yung line 2. Okay, sisiguraduhin lang natin pag nag-wiring tayo, laging naka-off ang breaker. Kahit walang power yan, sasanayin na laging naka-off kapag nag-wiring. Laging naka-off yan. So, kahit may walang power, naka-off lagi. Kahit wala pa yan meter, wala pa yan, hindi pa kinukunik ka ng electrical divider, so wala pang power, lagi naka-off ang breaker. So, una natin yung i-connect, sir. Sa pagsasanay, dapat line 2 lagi ang kinukunik. Okay, sa ano ba yung line 2? Yung nasa kaliwa ng breaker o nasa ulihan ng breaker o nasa kanan? Sa kanan po. Opo, line 2. So, ayan, sir, nakakunik na po. Pagsama-sama na natin. So, doon naman tayo sa return. So, return ng A. So, ito return ng A, ito gagamitin natin. Kung gusto natin malaman kung nasa ng return ng A, ito nalagay tayo ng tagging. Nalagay tayo ng electrical tape, tagging. Kulay yung para malaman ko. Kung ano siya, kung i-connect natin siya so may palatandaan tayo na para siya sa switch A. Okay. Yung tagging na may electrical tape, kung yan yung dito sa bulb A, sa switch, ito naman rin may tagging para sa switch A. Okay, so mabalita ko na po yung balita natin yung mga wire. Okay. So pag nagta-tapping po, kung ano lang yung dapat i-tapping natin, yun lang muna ang babalatan. Sige po. Huwag muna balatan yung iba para hindi malito. Mamaya yan, may mga balatan, tapos yung hindi pa dapat na i-connect, na hawakan natin, na i-connect natin, na isama. Delikado. Opo, magkakamali tayo.
Nangyari pa yun dahil sa nagmamadali, nakita mo yung balat na, itatap na, iba na pala yung nahawakan. Talaga. Makukuryente. Opo, pero kung yung itatapig pa lang natin, yun lang ang iba, yun lang ang babalatan. So, malinis, mga sir, hindi tayo nalilito. Okay. So, ngayon sir, pag ikot ng wire, so nakapakrus. Pakrus yan. So, umiikot yan ng sabay, pigtail ang tawag natin dyan. Opo. Mas maganda mahaba, para magkapit. Opo, so mga 1 inch. 1 inch o 1.5 inches. Okay. So, sumubra sa for 4 na ikot, mas maganda, mas mataas sa 4 na ikot. Yung 4 na ikot kasi, ano lang yun, may pag bumaba ka pa dun, pwede na mag-lose contact yan. Pero mas maganda sa 4, pataas. Mas maganda, mas mataas sa 4. Okay, maglimaan, 7 ikot yan. Okay yan. Okay, so alam naman natin na nakababa yung mga breaker, walang power yan. So, gagamitan natin ng kamay para maayos yung pag-splice. So, inaayos yung pag-splice yan. Tapos so, hindi po pagpipit lang. Okay, dapat talaga naka-press na press, naka-ano sila, higpit na higpit, hindi yung nakadikit lang. Parang talaga pag-iterate. Opo, nakaikot na lang parang kadena. Kasi pag inikot mo yan na parang nakatabi lang sila, nakapatong lang yung buwan na yan. Kaya naman, pag yung isa lang ang umiikot, parang sing-sing lang. Di ba, sing-sing? Pag inikot mo, umiikot sa daliri natin. Sige sa nag-ikot. So, pag yung wire na yan, maluwag. Inikot mo yan parang umiikot rin yan. Pag maluwag siya, di ba? Parang mainit siya, maluluto yung yan. Wire. Opo, yung insulation na maluluto kasi nakakaditik siya ng init. Pag may init, may sunog. Di ba? Saan nagsisimula sunog sa init? Sa init. Pag sobrang init na, apoy na. Opo, yes. Okay. So, pag nag-lose contact kasi, tumataas yung amperahe. Nahihirapan kasi yung motor. Nahihirapan yung mga electric fan. So, habang nahihirapan yung electric fan, umiinit yung wire nila. Sa electric fan naman, umiinit rin ang electric fan. Or sa mga electric motor, umiinit yan. So, ibig sabihin, nahihirapan na silang umikot. Kumbaga sila ay sobra na yung trabaho nila o kulang yung voltaheng binibigay sa kanila. Pag kulang pala ang voltahe, mainit ang Opo. Pag mataas yung amperahe, nagkakaroon ng init kapag hindi kaya ng wire. Okay. Pag naidugtong na natin sir, pag na-stress na natin, lalagyan na rin ng electrical tape para hindi na tayo malito. Tapos na yan, dapat itago na natin yan sa junction box. Okay, so itatago na natin sa junction box. Papasok na. So, kakunti na lang magkikita natin, so hindi tayo nalilito, sir. So, alam na natin kung saan natin i-complete yung mga natitira. Okay, sir. So, B na naman tayo sa B. So, pag i-complete naman natin yung B. Opo, hindi ko rin ito puputulin kasi sayang naman, sir. So, ayan. Sobrang haba, pero pinuputol dapat yan. Mga 1 inches and a half. Ang technique ko dyan, sir,
ang 6 inches ko, itong pala dito, ito, nakapatong dito sa junction box, then, itong daliri ito, ibibinat ko, then dyan ako magpuputo na. Then ako nagpuputo. Opo, sir. Okay, ganun rin sir, papaikutin natin yung gawa ng sabay, pag-space ng sabayan, then, hindi lang isa lang umiikot. Okay, so gagamitin ng plier, ikot ng plier, okay, so putulin yung dulo, so, na-connect natin yung return ng D. So, pasok na rin, sir. Oo. So, paglalagay sa junction box, isa-isa lang paglalagay, sir. Hindi yung papasok na. Naka-ano rin yan, naka-arrange. Mm-hmm. Yung unang in-splice natin, yun ang una. White. Yung White. yung 9-2. Pangalawa, yung return. Return. Yung return. Pangalawa, pangatatlo yung pangatlong return. So, naka-ano sir, naka-align. So, Opo. naka-align sila. Okay. So, hindi na siya na nahuli na lang ay live na lang. So, hindi na tayo nalilito. Opo. Live na lang. So, pagsabay na naman natin yung live na yan, sir. Okay. So, tupit natin yung copper para yun ang tatawag natin pang-lock natin. Nilalak na. Mm. So, yung paglagay ng electrical tape, so, nakalagay ka na ng electrical tape? Nakapagamit ka na pa ng electrical tape? Opo, sir. Meron ako dito. Paglalagay natin yan, kung ano yung ikot ng na pag-splice natin, gano'n rin po ikot ng tape. Mm. Hindi po binabalik. Hindi Pakanan. binabalik. Kung pagkanan yung ikot ng wire, Electrical. ganun din po ikot ng tape. Kasi Mm. pag kinontra mo yan, hindi din sila lumuwag yung pinag-splice natin. Oo. Okay, so dito tayo magtalagay ng tape. Yan. So kung pakanan yan, hanggang pagbaba, pakanan pa rin yan, sir. Opo. Pakanan pa rin yan, hindi yan babalik. So, dapat na double check rin. Okay, wala naman tayo nalimutan, sir. So, pasok na yan dyan. Ito po. Okay na. Okay. Tingnan ko lang, sir, kung may pantag tayo dyan. So, meron tayo dyan mga pantaki. So, takpan lang din natin. Okay. Ito
yung pagkakit ko, sir. Junction box cover. O, junction box yan. Yan yung orange. Octagon. Okay, so, sunod natin, sir, yung pangalawang box na. Okay. So, sobra naman, sir, itong haba nito. Pinuputol ko yan. Hindi ko na puputulin kasi para may magamit pa, sir. So, yung line 2, nakakulit na po. Nakakulit na yung tatlong wire. Oo. Yan ang una natin kinunik, di ba? Line 2. Apo, yan ang unang ikukulit line 2. Okay, so, papasok na natin, sir, sa junction. Ito nasa junction eh. Paikot po yung pagpapasok ni sir. Oo. Kung pakanan lahat yung ikot niyan, lahat na ipapasok natin yan, pakanan rin. Puro pakanan. Okay. Dito yung sa maiksi na, sir, kasi nagamit na ito. Tatag ko na, sir. Okay, pag may mga nakasupit yan, sir, so mahirapan tayo magbalat na kaya pinuputol ko yan. Delivery. Kasagaban, sir, sa pagbalat. So, pag tatlo yan, pag tatlong wire ang ikukunik, yan. So, may allowance tayo, 1 inch so 1.5 inches. So, yung dalawa, pagsasamahin natin yun, sir. So, yung isa, Iikot. anak. Ganyan, sir. So, i-arrange natin para hindi po lumuwag yung isa niyan, para sila mahigpit. Okay. So, iikot natin yun, sir, yung paganda. Sabay-sabay rin sila, hindi lang isa lang. Okay. So, yun, sir, pantay-pantay yung mga wire. Okay. Mga ilang ikot po ng tape yan? Ng electrical tape. Opo, mga ilang ikot. So, magsisimula ka sa baba, then, pag-aakyat, sir, pagpaakyat ng ikot, kalahati lang yung iaangat natin. Hindi, So, ibig hanggang sabihin, mabalutan. ilang ikot? Basta Ilang balik? mabalutan? Ilang balik? Ilang balik. So, pwede ka magdalawang balik. Tatlong balik. Depende, sir, kung makakadisgrasya pa yan o hindi. Nasa actual naman natin, makikita naman natin kung manipis pa yung tape. So, Dagdagan? dadagdagan. Okay. Nasa nagtitip kasi minsan yung hakbang ng pag-akyat, pag-abanti ng tape, mahaba o mahakbang. Dapat kalahati doon sa tape. Kaya po, kalahati sa tape yung pag-ikot. Aangat. Tataas. So, yung sabihin sa ganito. Pag nag-tape tayo, yan. So, umiikot yan, paakyat yan. So, kukunin natin yung kalahati. Kalahati na naman. Diretso po. Paakyat. Okay. So, kung alam natin na delikado pa, makapal yung natin, tinitipan natin, makapal, tutublihin, sir. Pulin. So, hindi naman maganda, sir, di ba, malaki yung pagtitipan natin, malaki yung tapos
Isang balik Manipis. lang yung wire. Sunog. Opo. Pag uminit yun, pati yung tape, iinit na rin. Mm. Sir, so bababa na yan, ganun rin po. Ganun rin ang ikot, pababa. So kung pwede naman yung pagbababa niyan, so pwede mo isang balik lang yung tape. Mm. Pwede mo pa yan ibalik, sir. Pwede mo pa ibalik. Then, sa taas ka na. Sa taas ka na Mm. So, sa taas ka na mapuputol. Pwede mo rin dalawang balik. Baba na naman. Depende sa kung makita mo kung safety na o hindi. Opo. So, kung nakikita mo yung pang-activist, maluwag pa, ulitin mo naman. Okay, so, okay na, nailagay na natin. Sige. Dito naman tayo sa switch. Next lang. So, okay. Okay, sir. So, yung live wire, doon natin ilalagay sa may jumper, sa switch. So, ito po yung switch natin. Dugang switch. Okay. So, may jumper po na wire para sa live wire. Para Mm. pare sila magkaroon ng live wire. Diyan na, hindi sa mahaba. Okay, Pinaliit dito. na. Opo. Okay. So, dito natin ilalagay yung live wire or tinatawag natin line 1. Okay. Pasok natin dito, sir. Mm. So, meron na silang live wire o line 1. Okay. So, nakaganyan yung switch natin, nakaganyan. Pag yung may palatandaan sir na yung pagbukas sa switch, yung nakalagay naman dyan up, saka down. Mm. So, ito sabihin, pag naka-up, itong yung yung tagging niya na naka-up, dapat nakaganyan yan, naka-up. So, yung naka-down. Yan yung may live wire. Yung may tagging. Opo, yan, yung tagging na up, yan ang nasa taas. Okay. So, kahit parang balik-tawid naman yan, okay naman. Pares Kasi naman. wala na problema. Iilaw rin naman. So, kailangan pangit ang tingnan. Mas maganda pala talaga na sunod. Baliktad na yung mga switch. Pag nasasanay ang trabaho ng isang electrician, nasasanay sa pagbaliktad ng mga trabaho nila, so hanggang sa pagtrabaho nila sa pagkunik, baliktad na rin sila. Kaya yun siya tawag ng disiplina. Dapat ang electrician ng disiplina. Kagaya ng pag nag-connect tayo ng mga ilaw, nandito sa kanan yung mga switch, nandito sa kanan yung mga on. Pagdating doon sa kabilang switch, nasa kaliwa na naman yung on. Baliktad na. Baliktara na. So, ang pangit tingnan. Saka hindi masasabi yung tao sa loob. Hindi na kayo uniform. Iilaw rin yan, pero ang pangit. Hindi maganda. Okay, so lagay natin yung switch A. So yung pagbabalat dito, sir, pagbabalat yan, kung hindi pa natin alam yan, mayroon yan palatandaan kung gaano kahaba. So, yung sukatan yan. Pero pag estimate na natin, so hindi na natin ginagawa yun. So, okay na. Okay, sir. Pagtugang, 3 wires lang po nilalagay natin. Mm. Dalawang return, isang live wire. Okay, pasok na natin, sir.
Okay? So, bago tayo magpapailaw, sir, magtitester muna tayo kung may shortage yung gawa natin. Baga, sir, pasiguro lang. So, alam natin na tama. Kasi tayo rin naman nag-install. Nasa isip natin tama. Imalay natin kung nagkamali tayo, nasa isip lang natin tama yung ginawa natin, pero iba pala yung na-connect. So, na-double check lang. Wala naman mga wala din sir kung nag-double check. Okay. Maganda na yung nakaka-double check. Para walang bag-jump. Para double check natin para hindi tayo mapaya. Kung saka nagkamali tayo ba, malalaman natin agad. Yun ang purpose niya, sir. Hindi yung pag nag-edit na nag-double check, may mali pala yung gawa natin. So, pag nagkaroon ng power, hindi pala umiilaw. So, tatawagin tayo ulit ng, na may-ari. Yeah. Ba't tayo hindi umiilaw? So, Nakakaya na. opo. So, halimbawa, nasa contractor ang gumawa, umalis na yung mga electrician, malayo yung destino. Tapos may problema pala yung ginawa nilang building. So, hindi nila na-double check, inalisan na lang nila na hindi na-double check. So, may problema gagawa nila, imbis na okay na, imbis na wala nang gastusan at pagbalik, pagbiyahe. So, mangyayari ganun. Babalikan lagi at customer yun. So, hindi naman yan gagalawin ng iba kapag nasa contractor. Baka magreklamo pa. Okay, kung sa bahay natin, double check rin tayo. Kung sa bahay naman natin gagawin, lagi mag-double check rin. Lagi rin tayo mag-tester sa mga ginagawa natin, sir. Kasi hindi man lahat ng tao ay perfect. Walang perfect, yes, sir. Lahat yan nagkakamali. Kahit matagal na sa servisyo, sir. So, nagkakamali pa rin. Hindi ako maniwala, sir, na hindi nagkakamali. Wala naman taong gumawa na hindi nagkamali. Opo. Wala talaga, sir. Sabi natin 30 years ng experience sa electrical. So, nagkakamali kasi yung pagkukunik. Minsan nagkakaroon pa sila eh. Opo. So, para maiwasan yun, so, kung nagkamali, makikita agad ng tester. Mari-repair na agad. So, wala pa nakakakita ng iba. Tester talaga. Importante may tester. Opo. Okay, tester tayo dito, sir. Okay. So, pag nagtitester tayo, kapag hinahanap natin ay continuity ng supply natin, kung shorted ang hinahanap natin, kapag mayroon siyang continuity sa tester, ibig sabihin, mayroong shorted. Ibig sabihin, line 1, line 2 nagkadikitan, magkakaroon ng continuity yung tester. Okay, test natin, lagay natin ito sa continuity. Okay. So, sirang munahin natin kung gumagana siya. Kung tayo mag-test, tester muna ang inuuna. Kung pagdikit na natin yung ang proof test, sir, nakadikit. So, ibig sabihin, tuloy-tuloy yung daloy. Kung line 1 lang yung nakadikitan, tutunog yan, sir. Okay. Lagay natin dito, sir, sa line 1, line 2. Supply po yan ng lighting. So, nag-on na switch. So, pag may reading yan, o nagtunog yan, may shortage. May shortage yan, sir. Okay. Pag nag-put tayo, yan. So, dapat walang tumutulog. Kahit naka-on, wala dapat tumutulog.
Okay, so kung may reading yan, ibig sabihin, mayroong bulb na nakakunik. Okay, dapat alisin mo na yung bulb. Nag-iisip pa lang tayo, wala pa naman bulb yan. Okay, ulit tayo, dapat 0 OL yan, sir, OL. Yes, sir. So, may reading pa rin, may bulb na rin nakalagay. Okay. Yes, sir, OL na po. So, pag naka-on yung mga switch, naka-OL, walang continuity, walang sabit yung mga wiring natin. Okay. So, good po yung Wiring natin. Wiring na, Ginawa natin. opo, walang shorted. So, pero hindi pa tayo nakakasiguro kung iilaw ba yan o hindi. Kasi may mga receptacle na, hindi natin alam kung sa loob ay nakadirikta. Hindi mamamatay sa switch. O kaya naman, nakaputol pala sa switch, natanggal. Hindi natin alam, nag-alis na tayo kasi tiwala na. Tanggal pala. So pag on nila, walang power. So hindi naman nila bubuksan yan. Hahanapin tayo. Hanapin, hanapin tayo, tatawagan tayo. Mr. Electrician, yung ginawa niyo po, hindi umiilaw. Babalik tayo. E paano kung nasa malayo na tayong lugar? Kung may ginagawa tayo sa ibang lugar. So, abala. So, bago tayo umalis, bago natin i-turn over, siguraduhin natin na lahat sila gumagana o hindi. Okay. So, yung isang probe tester, sa gilid ng receptacle, yung isa sa gitna. Pero yung manual light, pagsasamahin natin. Pagsasamahin, sir, nagkalipitan na yung dalawa. So, lahat na yan, tutustirin natin yung mga ginawa natin. Kung gumagana yung switch o hindi. Kung gumagana yung taken or hindi. So, yung isang probe test sa gilid. Okay, sa gilid niya, sir. Yan, sa gilid ng receptacle. So, yung isa, sa gitna. So, bago natin ilagay sa gitna, parehas muna sa gilid para ma-check natin kung gumagana ang tester. Yan po, sir. Okay, gumagana ang tester. So, lipat natin sa gitna. Ayan. So, pag naka-on, magkakaroon niya ng continuity. Pag naka-on, magkakaroon ng continuity. Pag naka-off, walang continuity. Ayan, naka-off yung switch. Okay, power on. Sir, umiilaw po. Nakikita mo yung tester, gumagana yung tester. Ibig sabihin naka-on. Ibig sabihin may power. Yung power, pag inot natin, wala na. So, ibig sabihin, nagpa-function ng maayos yung switch, nagpa-function ng maayos yung receptacle. Okay, so good po yung receptacle ng A. So, sabi naman tayo, B. sabi, sa ganun rin po sabi, sa gilid ng receptacle yung isa sa gitna. Okay, so bago ilagay sa gitna, doon muna sa parehas sabi. So, ibig sabihin, good yung tester. So, sa gitna na naman. Yan. So, naka-off ang switch natin. Walang continuity, naka-off. Pag inon natin, meron ng continuity. May power. May power. Off, walang power. On, may power. Okay, good po yung B. Good na yung B. Opo, good na. So, nakadalawa na tayo. So, lipat naman natin sa isang B. Opo, yung isang B naman. Okay, lagay natin sa tester natin sa tabi. Yung isa sa gitna. Okay, tester muna ang testerin natin. Okay, yung device na muna natin testerin. Good yung device. So, lipat natin sa gitna. Ayan, naka-on. Off natin. Yes, sir, wala. Nakadipit. Wala. Ayan. So, wala pong tumutunog. So, pag-on natin yung switch,
Meron na. Meron. Meron na. Off natin. On. Off. So, okay po yung wiring. Maganda yung ano natin. Pagka-wiring. Okay. So, pwede natin itong ilagay. So, nilalagay natin ito, sir, sa breaker kapag clear na, na-tester na natin. Kasi pag nilagay natin yan, tapos hindi natin na-tester, nalimutan na. Nag-alisan na yung mga electrician, nalimutan na kamadali. May kontrata pa sa ibang lugar. Nalimutan na, nakalaki na. So pag dumating yung power, pag dumating yung meter, titestingin na yan. So kasi ang ibig sabihin niya, pag ito nakalagay na sa breaker, ibig sabihin, tapos na yung linya. Pero pag hindi pa yung nakalagay sa breaker, ibig sabihin, hindi pa yung tapos. May kulang pang gagawin. Okay. May kulang pa, hindi pa natitester. Kaya hindi pa pwedeng ipasukan ng power. Okay. Ayos. So, lagay natin line 2. Sa pangalawang terminal, line 2. Kaya nga tinawag siya na line 2, dapat nasa pangalawang linya siya lagi lalagay. Diba, sir? Pag sinabing line 1, so dapat nasa unahan. Kaliwa. Kaya naman yung ano. Yun ang tagging, yun ang palatandaan. Para sa mga pila. Di ba, yung mga nakapila ka ng birthday, tapos nasa unahan ka. So, hindi naman pwede yun. Tao. At sinabi ka mo, nasa huli ang kahit hindi pwede. Line 1 ka nga, dapat nasa line 1 mo siya lalakay. Hindi pwede mag-lockdown. Okay. Ilaw na. Testing natin, sir, kung may power na po. Sige, sir. Bigyan ko muna sa tester, sir, para sigurado tayo kung may power. Sir, umiilaw. Nakita niyo, sir, sa tester? Nailaw siya, sir. Kulay orange ba yan o pula? Power on tayo. Blue. Power on ng para sa lighting. Para sa humbra ng lighting. Okay, tester naman tayo. Ayan, meron na rin po. So, may power na yung loob ng building natin. So, power on ng A. Bulb A. So, lagay tayo ng bulb A. Okay. Power on ng A. Good yung bulb A. Off. Power on ng B. Dapat sabay yung dalawang bulb. On. So, sabay pumilaw. So, kaya lang yung ilaw ng red natin kasi mababa na yung watts niyan. Okay. Okay po. Off. Sabay namamatay.
On. So, on natin parehas. Perfect. Okay, so, walang kabahan doon, sir, o hindi tayo kakabahan pag gumagamit tayo ng tester. No. Pero kung hindi tayo gumagamit ng tester, habang nag-testing, kinakabahan kung gagana ba siya o hindi. Kabado yan, sir, hindi lang yung nagpapalata, pero kinakabahan yan. Hindi ginamitan ng tester. Opo. So, nasasabi ko yan, sir, kasi experience ko yan. So, hindi sila magsasabi na hindi sila kinakabahan kasi hindi naman sila sigurado doon sa ginawa nila. Pero kung ginamit ko ng tester, sigurado sila. Kailangan talaga pag electrician kami, lagi kami tester eh. Opo, lalo na nakapagawa ng walang tester, tapos mga mag-set ng breaker, sa mga susunod na trabaho nila, lagi nagkakabahan. Pero dapat, may tester tayo para mawala yung kaba natin pag may power na. Pasiguro ba? Opo, pasiguro lagi. Sa next session natin yan, sir, yung 3-way switch, yung last session natin, Okay, para sir. sa 3-way switch po. Okay, sir. Maraming salamat, Okay, sir, so, ha? Opo, nung nagkaroon, sir, unang di mo pa lang natin ito, sir. Pangalawa na yan, sir? Ano po yung nagdinibo natin nung nakaraan? Ano siya? Single switch din. Single switch lang. Tatlong switch. Tatlong switch. Yung ano ba yun? Tatlong ABC. switch na Oo. ABC. Opo, yung ABC. Okay, 3-way switch na lang tayo sa last session natin, sir. Sige, sir. So, sir, maraming salamat po. Thank you po, sir. God bless po. Ingat po. Okay po. Bye-bye.